natin na pupunta sa atin office at humingi ng tulong. May mga iba-ibang patient natin na worried sila kasi yung kanilang nanay o yung tatay, lolo, lola, tita, kapatid ay merong isang uring sakit, diba? Lalo na pagdating sa diabetes, yung cancer, takot na takot sila na baka sila daw ay magkakaroon din. Okay? Kasi ang alam nila, kung may isang sakit yung kamag-anak, sanhin ng lahi, sila din ay magkakaroon ng ganun sakit. Personally, hindi ko kinoconsider na ang lahi po ay nakaka-cause ng sakit sa isang tao. Basically, ang nangyayari, ang isang sakit ay common sa isang pamilya. Sanhi po yung lifestyle po nila halos pare-parehas. Okay? For example, kung si tatay po ay bumili ng soft drink, okay? Hindi lang si tatay ang iinom niyan. Lahat ng member ng family iinom po. Pag si nanay ay nagluto ng, let's say, instant noodles, hindi lang si nanay ang kakain, kundi yung buong pamilya. So kung ano po yung pinapasok na hindi maayos sa katawan ni tatay at si nanay, at ganun din yung mga anak, ganun din ang magiging problem later. So kung gusto nyo makaiwas doon sa considered sakit sa isang pamilya, baguhin nyo po ang inyong lifestyle. Okay? Tulad halimbawa, wala kayong iinumin, kundi tubig lang. Kung ano-ano kasi ang iniinom ng family, so yun ang naging lifestyle na inadapt nung susunod na henerasyon. Okay? Kung kayo po ay kakain, piliin nyo po yung natural na pagkain, yung totoong pagkain. Hindi yung puro instant, hindi puro processed, hindi puro refined. At ito po yung magdadala at magkakarga sa inyo na kung ano-ano quote-unquote toxins. Okay? Yung mga artificial coloring, artificial flavoring, kung ano po yung mga artificial nandyan, kasama din yung preservatives, at ito po lahat po ay chemicals. So kung maiwasan nyo lahat yan, magiging mas maganda po ang inyong kalusugan. At lagi-lagi kong sinasabi na ang sakit ng tao, dalawa lang po ang dahilan. Una po ay yung kakulangan ng sustansya. At ang pangalawa po ay excess toxins sa inyong katawan. Wala naman toxin na nakakabuti sa katawan. Ang ginagawa nila, dinadamage yung ating cells. So once na-damage ang cells, ito po yung umpisa ng pagkakaroon nyo ng mga iba-ibang karamdaman. So kung maaari, okay, live a healthy lifestyle. Lalo ang mga bisyo, di ba? Lalo sa mga kalalakihan, ang kanilang bisyo po usually ay yung alak at saka yung paninigarilyo. Okay? Lalo na yung mga nagbe-vape. Ang vape po sa ngayon ay purely chemical at delikado po yan. Kung maaari, iwasan. Okay? So, ulitin ko po, ang sakit, yung kinatakutan ng karamihan, wala po sa lahi yan, basta sumunod o mag-iba ng kanilang lifestyle. Okay?